Magandang araw mga ka-Wonder. Welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Pag-usapan natin itong post ng isang artista, no? Itong artista ay pinost niya at ito ay kontra kay Sara Duterte. So obviously, maaring pink or dilaw or pro Marcos itong artistang ito, no? Sabi niya, ang pangalan niya is Ren Escanio. No? Sabi niya, 125 million funds spent in 11 days. Never forget, sabi niya. Meron pa siyang another message. Di nga nagawa trabaho niya as DepEd Secretary. Lakas pa ng amats tumakbo bilang presidente. Talinuhan natin sa halalan 2028. Maawa kayo sa Pilipinas. Yan ang sabi ni Ren Escanio. Since artista ito, at alam na natin na magkaka-connect dyan yung mga artista, producers, co-actors and co-actresses, at director. In other words, nabasa ito ni Daryl Yap. At kilala nyo naman kung sino si Daryl Yap. Yan ay isang masugid at diehard na tagapagtanggol ni Sara Duterte. Yan po yung mababasa nyo na tapusin. Kakapanood niya siguro yan ng Ghost Fighter. Siguro siya yun, sino ba yung sumasabi ng tapusin, yung nandirito sa gilid ni Taguro. Siguro idol niya yun, ano. So yun nga, nabasa niya yan at nagbigay ito ng kanyang pahayag. Sabi niya, talinuhan mo talaga sa 2028, Ren Escanio, tinag niya pa. Sabi niya, yung confidential funds lang na accepted ng COA ang iniingay mo. Paano yung trillion corruption sa gobyerno? Mas tahimik ka pa sa karir mo, sabi niya. So binanatan niya ito personal. No, ang question is about dito sa kay Sara sa confidential. Ang banat niya is personal, ano? Play safe ka gaya ng sinusuportahan mong politiko. Eto na. Tapusin mo ang pag-aaral mo para sa susunod may sustansya ka na bilang tao at artista. Bilang tao raw. As a person and artista. Basahin mo ng dahan-dahan para mahimasmasan ka. So, in other words, nilatag na ni Daryl. Itong, ayan, mababasa po natin dyan, nakapost, ano? So, inilatag niya na yung mga matatag curriculum, piloted K-10 curriculum, blah, 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 blah. Dami niyang pinaglalagay, ano? Ayan, ang dami niyang nilagay. Okay, ang dami. Okay. So, sabi niya sa huli, marami, no? Because she is working DepEd Secretary daw. Tapos may banat pa siya kay Bongbong Marcos. Even Bongbong Marcos on his speech last Saturday 24. January 24, sabi, daghang salamat Vice President Sara Duterte. Nagpasalamat daw. So yun ang sinabi niya. At pagdating dito sa baba, may comment pa siya ulit dito sa comment section. Yung author, nag-comment siya sa sarili niyang post. Artista mo ba ito? In-address niya kay Rame Yanson. Zoom mo nga lens hanggang bunganga niya, sabi niya. Zoom daw yung lens. So marami mga nakapost dito. At yun ang sinabi nitong si Daryl Yap dito kay Ren Escanio. Ito ay opinion na ni Ren Escanio at ito po ay para kumbaga speaking out loud in a form of text, no? O written word. Yun po ang ginawa niya. Ngayon, may punto ba itong si Daryl Yap para mang ad hominem sa isang artista? Dahil nagpahayag lang ito ng kanyang opinion. Itong si Daryl Yap, pansin natin, masyadong maingay ito, no? Mamaya punsahan natin kung ano ba yung background nito. Maingay siya at talagang makikipagpatayan yata ito kay Sara. Ano ba to? Napangakuan ba to? O nagpapalapad lang ng mapa to? So sabi rito, tungkol sa personal na pang-atake niya kay Ren. Unang punto, karapatan ng mamamayan. Karapatan ni Ren. No, na kahit na hindi mo kailangan maging eksperto o may doctorate degree para magtanong tungkol sa pondo ng bayan. Bakit? Taxpayer ka, mamamayang Pilipino ka, may karapatan ka magtanong kung saan napunta. Alam naman natin na questionable at kino-question si Sara Duterte, paano niya ginamit? Doon pa lang sa 125 point something million in 11 days, talagang ka-question. Bakit hindi yun ang pagtuunan ng sagot? Hindi yung ad hominem, no?
So artista man yan o hindi, may karapatan siyang magpahayag bilang mamamayan. O si Ren lang yung kaya mong ganyanin. Kapag may sumagot na ibang may pangil, balikan ka. Kaya mo kaya? So ang argumento ay dapat sagutin ng argumento. Alam na natin naging argumento to dahil may paliwanag dyan yung kabila. Hindi yung paghamak sa pag-aaral o karir. Gaya ng sinasabi mo kay Escano. No? Pangalawang punto, gaya ng sinasabi natin, yung ad hominem, yung ginawa mo, kasi yung mga linyang gaya ng sinabi mong tapusin mo ang pag-aaral mo. Ang tanong niya dahil yun ang pahayag at nakikita sa mga sa paglilitis, sa impeachment trial, nilalathala sa mainstream at social media, natural magtatanong siya. And then tatakbo si Sara sa 2028. Natural, wala pang ang paliwanag, wala nga sagot. Tapos zoom mo nga yung lens hanggang bunganga niya. May something itong si Daryl Yap. Alamin natin mamaya. Yun na, hindi mo sinagot yung issue na tanong niya. Inatake mo siya personally. Ito ay personal na pag-atake, no? Kapag ang sagot ay insulto ang sagot, gaya ng typical na DDS. Kapag minsan nga babalik pa nila yan sa mga loyalista o kaya sa mga dilaw at pink o kaya sa blue. Ibabalik nila yung typical na gawain nila. So, kapag ang sagot ay insulto ang binigay mo, ibig sabihin walang direktang sagot sa tanong. Bakit? Si Sara Duterte nga hindi niya masagot yung tanong. Until now, people are still waiting for the clarification o clarificatory disclosure coming from her. No, yung transparency. Wala So, ikaw pa kaya? Natural, wala ka isasagot. So, yan nga, tama nga. Talinuhan mo, Daryl. Dahil ikaw nga, si Sara nga, hindi masagot, ikaw pa. No? So, yun. Punto number 3. Hindi sukatan ang diploma sa pagiging tama. Maraming tao na they are full of wisdom. Yung iba nga hindi nakatapos. Pero matalino pa sila sa nakatapos. Naalala ko yung yumaong Iron Lady na si Miriam Defensor Santiago. Pinuri niya si Blas Ople. And she compared Blas Ople to other senators. He said, with of course, positive remarks, no? Na mas matalino at mahusay pa raw itong si Ople, kung hindi ako nagkakamali dahil kahit hindi raw ito nagtapos, matalino itong tao. That means hindi kailangan ng papel, no? Na para ikaw ay maging tama. Ay hindi lang naman school ang nagbibigay sa iyo ng o papel o diploma para ikaw ay maging tama. Tama ako dahil nakagraduate ako. Ikaw hindi. Hindi ganun. So doon pa lang maraming iskandalo sa kasaysayan nabubunyag ng ordinaryong mamamayan. Mga ordinaryong mamamayan, nabubunyag yung mga nasa pwesto. Dahil bakit? Nagsasalita sila at napupunan nila. Hindi lahat ay may doctorate, alam natin. Bakit ka magdo-doctorate kung hindi mo naman feel yan? Lalo na kung okay naman yung trabaho mo. Parang kumbaga bragging rights na lang yan. Kumbaga parang yabang mo na lang. Para saan? Para lang tingalain ka ng tao? Para ikaw ay pakinggan? Hindi. Hindi lahat ng kailangan kang pakinggan, kailangan may doctorate ka. Kailangan mo lang maging transparent, kailangan mo lang may maayos na integrity, at kailangan tama ka. So, mahalaga yan, So, pagtungkol naman sa confidential funds, although alam natin na ang DepEd ay, kung susuriin, parang ang pagkakasabi, kung hindi ako nagkakamali, tanging si Sara Duterte lang ang naghumingi ng confidential fund na Department of Education. Alam ko ang confi funds is for security lang yan Mga security purposes. Siyempre sa rason yan, may mga drugs daw, may mga panganib dyan sa school, kung ano-ano. So pinagbigyan, hindi naman bawal, pero pinagbigyan. Pero yun nga lang, siya lang ang talagang humingi ng confi funds. Sabi nga ng isang content creator, sinabi niya yun halatang mukhang pera lang daw talaga to si Sara. Napaghahalata. Ginastos nga ng 11 days yung pondo, hindi nga may paliwanag So yun, sinasabi natin point 4 dito, yung tinatawag na unqualified opinion. Ibig sabihin na unqualified opinion ay clear opinion. Ito ay walang tanong. No? Ito ay opinion ng COA. Opinion sa kabuang financial presentation. Paano mo kinuha yung pera, saan mo gagamitin, resibo saan mo ginamit, lahat-lahat ng yan. No?
kailangan meron kang ebidensya paano mo ginastos. So, yun yung financial presentation na kahit fina-flash dyan sa mga paglilitis bago siya ma-impeach, lahat ng dokumento ay ebidensya. At ito ay kinu-question nga siya ng COA. No? Hindi garantiya ang bawat detalye na hindi pwedeng questionin. No? Kagaya niyan, yung sinasabi niya mga pangalan, kunyari. Sabi niya nga, confidential nga . It doesn't mean confidential yan. Gagawa ka ng mga fiction character, fiction individual. At least totoo. May nag-i-exist na tao. Nang chinek. Mga gawa-gawa . Benjamin ba yun? Piatos, Mary Grace, kung ano-anong mga nakakatawang pangalan. So yun ang tanong, yung accountability. Ang tinatanong ni Escanio. No, yung tinatanong niya, accountability, Daryl Yap, hindi paninira. No? Kung may confidential funds, dapat malinaw yung liquidation. Upon the investigation, nakita natin sa mga yung mga questions sa kanya, malayo, malabo, hindi masagot. So, dapat detalyado, paliwanag kung saan napunta, lalong mahalaga kung, lalo na, mas mataas ang posisyon niya at tatakbo pa siya sa 2028. Siyempre, tataas yung kilay ng mga tao. Siguro, imbis na mag-announce ka na tatakbo ka, why not ayusin mo muna yung mga aligasyon sa'yo, mga question sa'yo, mga anomalya. Ba't hindi mo masagot-sagot? Ja? Sabi nga nila, yan ay nagpahayag lang dahil alam niya i-impeach siya at kapag siya i-impeach, sasabihin niya, yan ay political attack dahil nga tatakbo siya bilang pangulo. No? Basang-basa na ng taong bayan. Luma na kumbaga. So yun ang sinasabi ron. Ang pagtatanong ay bahagi ng demokrasya. Medyo napakalimutan mo siguro na we are living in a democratic country. Demokrasya tayo. So yung tungkol naman sa trillion na sinasabi mo, na bigla mang i-divert, kino-question mo yung ano ng COA. How about yung trillion march na yun? Yun yung sinasabi nating point number 6 na, what about TISM? Yan yung laging lusot. Ano ba, may kasalanan siya. Oh, what about you? You did something bad against me in the past. Oh, sabi ng, what about the others? They're also doing. Yun yung sinasabing, what about TISM? No, yung linyang tahimik ka sa corruption ay isang diversion. Imbis na sagutin yung punto, lumiligaw. Nagda-divert ng path. No? Kung may trillion corruption, bakit hindi imbestigahan? Dahil bakit? Sabi-sabi lang. No? Sabi-sabi lang, puro lang, basta lang may aligasyon at panggulo. Pero hindi natin binubura yung tanong tungkol sa confidential funds. Kung may confidential funds issue dyan sa trillion corruption, isama natin. Magiging dalawang issue. Parehong questionin. Pero dapat may ebidensya. Kay Sara kasi meron kompleto Ang daming ang articles of impeachment. Latagan nyo. Hindi puro salita. Inaantay naman niya. Sabi nga ni Magno, Cielo Magno. Kasuhan nyo. Kaya nga kinasuhan si PBBM. Kasi puro kay Bintang. Kasuhan nyo. Ngayon, hindi siya sufficient in substance. In form, yes, but in substance, hindi. Kahit nga in form, alborotohan pa ng iba Na dapat sa form pa lang, hindi na Kasi halatang, pang-divert lang. Paninira lang. So, tungkol sa achievements naman ni Sara na iniyabang ni Daryl Yap, although yung iba dyan, kailangan makita natin kung yan ay natapos, na i-deliver ng maayos, standard ba yung ginawa? Yun yung mga supporting questions na hindi lang basta makaproyekto. So, maging patas tayo. Nagkaroon ng curriculum and learning. Matatag curriculum, National Learning Camp, Catch Up Fridays, National Math and Science Programs, K-12 Review, sa infrastructure, 62 last mile school, libu-libong classroom built under construction or repaired, pero alam natin na marami dyan hindi talaga na-deliver at natapos. And then digitalization, yung Starlink, pilot schools, internet rollout, ICT equipment, blah, blah, blah. Hanggang sa protection ng mental health, teachers' welfare. Ngunit ang tanong, Daryl Yap, may independent impact assessment ba? No? Ibig sabihin, pag may independent, may mag-a-assess na hindi sila third party, kumbaga, nag-evaluate ba rito? Para ma-find out kung ito ay standard, kung ito ay natapos,
O, alam natin, siguro may iba, ongoing pa rin. May published measurable outcome ba? Ito, yan yung mga dapat mong itanong. Huwag mo lang yung basta ma-post mo lang. Ito yung ginawa niya, para maibara mo lang si Escanio. At isa pang tanong, tumaas ba ang literacy at numeracy? No? Mas malinaw, siguro kung may datos dito na napapakitang bumuti ang reading comprehension, no, ng mga estudyante. O tumaas sila sa kanilang antas ng karunungan. Nakatulong ba yung proyekto mo? O basta makapagproyekto lang, may masabi lang. Yun yung mga sinasabi rin ng iba. Nabawasan ba ang learning poverty rate? No? Nabawasan ba? Tumalino ba ang mga kabataan? Nakitaan mo ba ng improvement? Ang classroom ba ay fully completed at functional? Laki-laki ng pondo Laki. Ilang milyon. Wala pa rin yung OVP No? Ilan ang natapos? Yun ang mga tanong. Sabi sa ulat, ang daming hindi na-deliver. Ilan ang under construction lang? O sabihin natin, still ongoing, under construction. May problema ba sa procurement delays? Yan yung mga tanong-tanong dyan kasi yan yung mga nagiging issue. No, bakit? Nandiyan na yung pera Bakit may delay pa? Bakit? Ang ICT equipment ba ay gumagana at may internet? May monitoring ba kung ginagamit? Yung speed? Yung mga tablet ba na ipamigay? Ayon sa report, hindi. Hindi lahat nakatanggap. No? Bakit? May pondo Yan yung mga dapat mong sagutin, Daryl Yap. Hindi yung bigla mong i-ad hominem o i-divert sa trillion march, wala kang ang ebidensya. Kaya nga sabi ni Escanio, talinuhan mo Tama yun, talinuhan mo. Hindi porke direktor ka at kung nakatapos ka man. Ibig sabihin, matalino ka na. Iba yung wisdom sa knowledge at understanding. No? So yun, may maintenance plan ba? Hindi lang basta mailagay. Dapat meron dyan pondo para in case na mag-run out, o kaya may masira, o kaya may papalitan, dahil nasira, may plano bang ganon? May mga contingency ba? May emergency ba? May maintenance ba? So ano pa? Ang dropout reduction figures ba ay verified? No? May independent validation kasi. Independent validation ba ay 88.85 claim? No? Or internal reporting lang ito? Internal. Kayo lang. Ibig sabihin, dapat may third party to para i-validate yan. Kung yan datos ay totoo. Diba? Dapat ganun. Transparency. Diba? Yan ang tanungin mo sa sarili mo. Mahalaga ang distinction, mga ka-wonder. No? Ang dalawang magkaibang bagay, yung program launches at rollout numbers, measurable educational outcomes. Ibig sabihin, maraming proyekto, no? Automatikong magtatagumpay. So, ibig sabihin, sa mamamahala at sukatan, ibig sabihin, kailangan yung resulta. And then, pag may resulta, sustainability. Sustainable ba yan? Transparent ba yan? Long-term impact ba yan? O panandalian lang? So, yun yung mga pino-point out natin sa nilatag mo, Daryl. Imbis na mag-ad hominem ka. Hindi kasi ito, hindi ito laban ni Escanio, hindi mo ito laban. Hindi ito fandom or fan war. No? Ito ay pagtatanong sa paggamit ng pondo. Bilang isang mamamayang Pilipino nagbabayad ng buwis. Ano pa? Pagsusuri kung sapat ba ang resulta? Paghahanda kung karapat-dapat bang mas mataas na posisyon? Dahil she is aiming for the highest position to be the next president in 2028. And yet, she is not able to answer, to clear out etong mga allegations. Seems like she is trying to avoid. No? Yung speech pa siya dyan, na diniscredit niya na itong akbayan. Dinamay niya pa si PBBM at si Risa. Diba? Susumbong ka sa social media. Ano yan? Gusto mo trial by publicity? So, hindi po ganyan, Kung sigurado kayong epektibo ang proyekto, dapat ipakita ang impact studies. May third party na mag-evaluate. Ano pa? Ilabas ang independent evaluations. Yung sinasabi natin, independent. Sagutin ang issue ng walang panlalait, gaya ng ginawa mo kay Escanio. Diba? So sa dulo, for last, ang kritisismo ay hindi kalaban ng gobyerno. Yan ay pang-divert lang. Panggugulo para hindi masagot ang tunay na issue. So ito ay mekanismo para maging mas maayos
ang pamamahala. Ano yun? Hindi may paliwanag, pass agad, next chapter, next step. Hindi. Ayusin mo muna, paliwanag mo saan napunta. Yung mga taong bayan, taing-taing, hirap-hirap para makapag-produce ng pera. At tapos kayo gagastahin nyo lang nang walang pakundangan at walang paliwanag. Tama si Escanio. Mali ka, Daryl Yap. Sabi natin, hindi tayo, sabi ko nga, lahat ng umuupo bilang gobyerno, presidente, sinusuportahan natin. Pero hindi tayo isang kulto na pag mali, so kakampihan pa rin. No? Hindi kami ganun. Kung ikaw ganun, may problema ka sa sarili mo. So wag ganun. Dapat kung tinanong ka diretso, sagutin mo. Hindi yung porke wala kang maisagot, ilalatag mo lang yan. Di ikaw nga wala kang substantial answer to justify yan eh. Tapos bigla kang mag-ad hominem. So yun pinagtanggol natin si Escanio na kung may magsasalita pa dyan na gusto magsalita may magsasalitang tulad ni Daryl Yap, mapipigilan nyo? Hindi. May magtatanggol at may magtatanggol. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion. Please give me a thumbs up if you like this video. Please share this video para malaman nyo yung sinabi ni Yap. Yung post niya. No? To ad hominem. Itong si Rez Escanio. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.